Kasi yung country ni Sarah na China is king of fakes. O, correct. Kasi nga, country of propaganda. Yan ang komunista eh. Alam nyo guys, kung nakapunta kayo ng China, maunlad ang China. Maunlad. Pero may lugar sa China na puro building na walang tao. Correct? Kailangan may sarili ka doon. Oh. Maunlad ang gobyerno ng China, pero ang mga tao doon, naghihirap kay nga naman. You need to provide your own. You need to buy your own car. You cannot earn your own. You cannot own your own. Salary mo may hati pang gobyerno. Wala kang magawa. I-provide ng gobyerno ang lahat-lahat ng amusement. I-provide ng gobyerno lahat-lahat. Pero, kakaltasan ka rin. Ha? Ng percentage sa kita mo. O, yung kita mo, ayun, gagamitin ng gobyerno. I-develop lahat. Kaya more on tourism. Sir, I realize na matalino si VP Lenny. Ay naku, Diyos ko, Santisima Trinidad. Malayong malayo si Sara Duterte kay Lenny. Pasensya na talaga kasi alam mo kung bakit. Si Leni Robredo naging krung-krung lang noon kasi ginawa po ng kanyang mga PR na hindi din na-realize ni Leni Robredo na pinagtatawanan na siya. But when it comes to utak, lutang lang si Lenny, tralala lang, pero may utak siya kumpara kay Sara Duterte. Si Sara Duterte wala talaga. Interviewin mo si Sara kung may laman ang pinagsasabi. Happy Urdaneta, Pangasinan, Carlos Rosario. Malayong malayo si Sara Duterte kay Lenny. Si Lenny niya may utak kahit papano, kaya lang daw gagagaga lang si Lenny minsan kasi hinahayaan niya yung PR team niya na paglaruan siya. Oo. Kaya nga minsan nabwisit ako kaya ang tawag ko kay Leni Robredo nung perno ng eleksyon, si Santa Mama. Kasi yung mga tao lagi na sa paligid, kaya dapat pag mag-horn ka, yung leader ba? Hindi na pasuotin mo na mga ganito, pasuotin mo na, King Puy ba? Yun ang kinasira ni Leni Robredo sa panahon ng halala nung 2022 election. Daw naging ano siya ba, naging, kung baga yung mga PR niya, pinaglaruan siya. Oh. Ano yung maglabas ka? Oo. Ang totoong survey ni Chinese Sara ay yung rally survey can be tweaked. And then, you know, the result of the survey, it depends on the purpose. Always nag-LS si Kent, Sir Glenn. Oo nga. Oo, kasi may nagtanong sa akin dito kung nasaan na daw po si Sir Kent. At Titlay di Vlog, Ilongga siya, ang asawa niya Chinese. Ang topic niya about her life sa village sa China, nakakatuwa siya. Actually, meron din akong mga pinapanood na mga actually guys, mahirap ang buhay sa China. Talaga, kung ako lang talaga. Alam mo, how many times ako pumunta ng China, sinama ako doon, kasama kami nila Mike Cervera, nila Sir Mike. Hindi ako mabubuhay doon. Maganda kasi alam mo kung bakit. Kinonvert nila ang mga forest into tourism spot. Ako ay must admit na when it comes to advanced technology, panalo yung China when it comes to development. But when it comes to system of government, you are what you call this, ban to complain. Kailangan magtrabaho ka para sa gobyerno nila. Kaya tingnan mo, yung kanilang flag, di ba palakol? O, ano yun? Simbolo po yun ng working class. O, please don't forget to like man. Mag-likes na kayo, mag-likes kayo, mag-subscribe kayo, mag-join kayo sa community para naman magkasweldo ako. Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Yan ang hinihingi ko sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, ngayong talagang buwan, 2 buwan talaga guys, wala talaga. Ay, simula December, January, February, wala talaga akong matinong sahod sa YouTube. Hindi ko nga alam kung paano ako nakasurvive. No, kaya nga, please, don't forget to like, don't forget to share, don't forget to subscribe, or mag-join kayo sa aking community. At saka huwag niyong kalimutan na panoorin ang mga advertisement para kahit paano guys. Isipin mo sa isang araw, ang income ko lang $5, $2.
Every time na magla-live ako, makikita ko naman yan, ha? Ganito na yung sweldo ko. So, ito talaga yung live stream na kailangan palakasan ng loob. Para naman kahit paano makabayad tayo ng mga bayarin natin sa kuryente at saka mga internet. Oh. I-share ninyo ang live stream natin. Tama man? Oh, i-share kayo, hindi man mahirap yan. Kay, para ano pa nga nag-subscribe kayo kung hindi man lang kayo marunong mag-likes dyan. Kasi para naman kahit paano, actually 16,000 watch na lang ako. Bug down po yung algorithm. Pero patuloy pa rin tayo. Kaya nga ang dahilan, nagpo-focus ako sa Facebook. Ang Facebook ko, natutuwa ako sa Facebook kahit na hindi na ako monetize ngayon sa Facebook. Kung ano na lang ako, kasi parang almost na mawala na yung monetization ko kasi na-report nga ako, di ba? Pero natutuwa ako sa Facebook kahit walang income ang Facebook ko. Natutuwa talaga ako kasi ang dami po talagang mga nagko-comment doon na favor sa presidente. Kaya nga sa Facebook ako nag-post. Kaya bahira na lang ako ng binihira na lang ako mag-update sa akin. Alam mo, sa totoo lang, parang nawawalan ako ng gana sa YouTube. Kasi, kasi ang supporter ng gobyerno lalong-lalo na yung ibang mga loyalista, very confident sila. Alam naman nila na malakas si PBBM, kaya parang baliwala na lang yung ginagawa namin ng mga social media influencers. Kaya nga alam mo ako, to be honest guys, pumufocus ako ngayon sa Facebook kahit wala akong kita sa Facebook na malaki. Kaya natutuwa pa lang ako sa Facebook. Susan Lar, hello po Susan. Alarson Santos, good day po, shout out. Kahit na 3 page ko na-report, okay pa rin yun, gumawa ako. Alam mo sa Facebook ko, Facebook page, maglapit na po mag 1,000 ang aking bagong followers sa PBBM supporter ako 2026. Malapit na mag 1,000 ang kakagawa ko pa lang na page. Hindi po monetize yun. Yuki Sawaki. Sa Facebook channel ko naman, na Munting Tinig Vlog, wala akong kita doon. Pero natutuwa ako dahil alam mo kung bakit. Daan-daan ang mga nag-share. Active ang mga pro-government doon. Pero yun lang, bugbog ako ng insulto, bugbog ako ng mura ng mga maka-Duterte sa Facebook. Pero ako naman, dinidelete ko lang yung comment nila. Hindi ko pinapasok yan sa utak. Kaya habang nandito pa ako sa YouTube, suportahan ninyo. Wala kang